May tanong sa akin, nais naming ipaalam sa iyo na natanggap na namin ang aming hiniling na Certificate of File Action para makapagsampa kami ng kaso ng AM number 08-8-7-SC, Small Claims Act of 2016, para sa iyong unsettled loan, negligence at breach of contract due to consistently ignoring reminders and calls, no posted payments, and no coordination from your previous agent up to present. The total amount was already disclosed, including penalties was added. We'll inform you for the next few days for the exact time and date of field visitation. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sagutin, bitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, nakita nyo ha? Talagang iba ho yung ano nila, yung perseverance nila, no? Doon sa katangahan nila. Talagang pinangatawanan. Di ba? Nire-request daw po or hinihiling yung certificate of file action. Sa kanila nga mali eh. Certificate of file action. So dito po sa ating video, alamin natin kung may katotohanan po ba yung pinadala sa inyong mensahe. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at sa pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe sa akin. Okay. So sabi ho sa inyo, no, pinagbibigay alam daw po sa inyo, no, na yung kanilang hinihingi na Certificate of File Action, mali pa nga eh, ay dumating na raw po, natanggap na raw po nila para sila ay makapagsampa ng kaso. Okay, dun po muna. Ito lamang po yan. Ha? Yung Certificate to File Action, hindi po hinihingi yan. Okay? Liliwanagin ho natin. Tsaka, yung Certificate to File Action, ini-issue po yan, no, doon sa mga individual, no, individual po na nagkaroon po ng usapin sa barangay. Okay? Kasi po, ganito yan. Meron na pong Supreme Court Administrative Circular, no, yung 14-93, na pagka po yan ay juridical entity, meaning, kumpanya po, no, yung mga organisasyon, hindi na po sila tatanggapin at tatangkilikin, no, sa barangay. Bakit? Kasi po, may kakayanan po silang maghablay. Meron silang budget para dyan. No, yung ginagawa po sa barangay is usapin na lamang po yan na constituent or magkakalugar. No, individual na lang po ang nag-ano dyan. Tapos, kailangan yan nakatira sa isang syudad or sa isa pong munisipalidad. Okay, pwede ho yan, yung naghahabla, pwede niyang ihabla dun sa barangay niya o dun sa barangay nung kanyang hinahabla. Depende ho yun. Okay, ngayon, yun po ang mangyayari, magkakaroon ng usapan. O sige, explain po natin para at least may idea po kayo. Ganito po, for example, si Juan de la Cruz, no, hinabla ako si Boss Ray kasi may utang ako kay Juan de la Cruz. Ngayon magfa-file ngayon siya ng complaint, no, sa barangay. Pwede 'yun kasi parehas kaming individual eh. Pero kung si Juan de la Cruz ay isang kumpanya, hindi niya pwedeng gawin 'yon. Pwede na siyang dumiretso sa small claims court. Okay, so tuloy ho tayo individual. Ngayon po, pagka nag-complain po or nagsampa ho ng reklamo sa barangay si Juan de la Cruz, no, ire-record ho yan. Tapos, magpapadala po ang barangay ng imbitasyon sa akin, no, para malaman ko kung kailan at anong oras at para saan po yung isinampang reklamo sa akin. Okay, ngayon, ganito yan. For example ho, hindi ako umattend. Pag hindi ako umattend sa takdang oras tsaka sa takdang araw na yon, magpapadala ulit ng imbitasyon yan. Okay? Sumunod, pangalawang beses, hindi na naman ako umattend. Sa pangatlong beses, papadala ulit ng invitation niya. Sa pangatlong beses, di naman ako umattend. Ganito po mangyayari dyan. Yung barangay po, mag-i-issue na po ng Certificate to File Action kasi hindi ako umattend eh.
So, panalo sila by default, no? Si Juan de la Cruz. O, pangalawang senaryo. For example, yung pinadala kong sa akin, imbitasyon, sinunod ko. Nagpunta ngayon ako. O, pagpunta ko, no? Nagkaroon kami ng usapan, wala kami na pagtapusan. Ayan, pwede hong bigyan ulit ng certificate to file action. Pwede rin mo yun. Kasi wala kami na pagkatapusan eh. Eager talaga si Juan de la Cruz na pagbayarin. Ayoko nga eh. Diba? So ngayon, itong si barangay po, yung barangay po na pinag-anuhan, mag-i-issue yan ng certificate to file action para po si Juan de la Cruz po pwede na dumiretso sa small claims court. Pangalawang senaryo yun. Pangatlong senaryo po, nagpunta po ako ng barangay. No? Sinunod ko yung imbitasyon. At nagkaroon po kami ng kasunduan. Let's say, for example, ang utang is sinabi, bayaran ng 3 beses. Tapos, hindi nasunod ngayon. No? Kuwari, napag-usapan niya, 3 beses babayaran. Yung una na bayaran. Yung pangalawa, tsaka yung pangatlo, doon sa usapan, hindi na binayaran. Yung pong naghabla, si Juan de la Cruz, pwedeng bumalik yan kay barangay. Okay? Hindi ho kasi tumupad sa usapan, tas hindi na ho nagpapakita eh. Okay? Maaari po, kasi may instance na pinatatawag ulit ni barangay. Okay? Pero meron din naman pong instance na ini-issuean na lang ho ng certificate to file action para ito pong si Juan de la Cruz makadiretso na po ng small claims. No? Para makapaghabla po siya. Okay? Huwag niyo hong paniniwalaan yan kasi ang certificate to file action, hindi po certificate of file action. Mali pa eh. Diba? Magsesend na lang ho ng mensahe, mali pa. Ang certificate to file action, ini-issue po yan sa mga individual lang po na nagkakaroon ng usapin sa barangay. Hindi po kasama ang juridical entity or organisasyon or kumpanya. Yung pong organisasyon or kumpanya, or in our case, itong mga bugok at abusadong online lending apps, may kakayanan po maghabla yan sa small claims. Diretso na sila dun. Okay po? Kasi yun ang sinasabi nila dito eh. Di ba? Nais naming ipaalam sa inyo na natanggap na namin ang aming hiniling na certificate of file action para makapagsampa kami ng kaso. Ano daw yung kaso? Small claims daw po. Wala naman hong problema. Magsampa sila kamo ng kaso. Mga siraulo. Pero hindi nyo kailangan kumuha ng certificate of file action kamo. Pwede kayong dumiretso. Di po ba? So, mali. Wala talagang alam sa batas. Maliwanag ho yun. Katagal na nung Supreme Court Administrative Memorandum na yun. Ba't hindi pa rin nila alam? Mga engot talaga eh. Di po ba? So, ibig sabihin, tinatakot lamang kayo. Ito pa po. Malalaman nyo talagang panakot eh. Di ba? Una ho, di ba? May certificate to file action, tapos didemanda raw kayo ng small claims. Tapos, talagang nila kasi inilagay pa nila ito, unsettled loan, negligence of breach of contract, due to consistently ignoring reminders and calls. Okay. Doon tayo due to consistently ignoring reminders and calls. Anong reminder? Hindi naman kayo nagpapadala ng reminder. Pagka kayo tumawag, mura agad ang inaabot ng mga kliyente niyo, mga siraulo kayo. Di ba? Asan ang reminder doon? Yung SMS nyo, kagaya niya, ganyan ang mga message nyo, puro pananakot eh. Sige nga, sa tingin mo, sino ang sasagot dyan? Diba? Mga bugo kayo eh. Mariosep, ito pa po. Wala din daw kayong coordination, dun sa previous agent. Before, at saka may coordination yan. Tumawag ho yan, sigurado ako. Diba? Kayong mga bugo katabusadong online lending apps, huling-huli na kayo, nagsisinungaling pa rin kayo. Mabugo kayo. Tapos, sinabi na rin daw yung total amount, at nilagyan ng penalty. Actually, puro lang to eh. How-shaw lang eh. Yung sinasabi. Ito pa ho. Okay. We'll inform you for the next few days the exact time and date of field visitation. Ano daw? Kailan kayo nag-field visit? Sige, maniwala ako. May mangilan-ngilan po na nag-field visit. Pero yung mga bugok at abusado, Sus Maria Joseph, wala. Wala hong mag-field visit dyan sa mga yan. Dahil alam nila, na hindi nila kayang sagutin yung mga tanong ng kliyente. At saka takot yung mga yan humarap sa inyo. Hindi nga ho sabi sa inyo makakatungtong ng barangay yan, ng korte. Kasi alam nila, may kalalagyan sila.
Alam nila yung mga ginawa nilang kawalang yan. Matitigas lang talaga ang mukha niyang mga yan. Madali namang maningil eh. Sa totoo lang, daanin nyo lang sa tama. Kausapin nyo ng maayos. Wala hong tao ang hindi, kumbaga, yung ayaw magbayad ng utang. Okay? Lahat ho yan gustong makabayad. Eh, sino ba naman ang gustong maabala? Sino ang gustong, maharas? Sino ang gustong magkaroon ng depression? Diba? Kung ginawa nyo ho yung tamang pagpapautang, wala ho tayong usapin dito ngayon. Kasi wala kayong credit investigation, wala kayong verification, wala rin kayong evaluation, definitely. Diba? Shotgun approach ang ginagamit nyo sa pagpapautang. Kaya nga kayo, sinisimulan nyo sa mababa, pataas, kasi sinusubukan nyo muna. Diba? So, ibig sabihin, wala kayong evaluation. Hindi nyo sinunod yung 5 C's of credit. Hindi, ginawa pa yun, diba? Ginawa pang basihan, no, para makapag-evaluate ka ng maayos kung hindi mo susundin. Diba? Napakahihina ng kukutin ninyo. Ganun lang ang kadali yun eh. Sundin nyo lang yung tamang pagpapautang. Maniwala kayo sa akin. No? Mababawasan yung mga past due nyo tsaka din. Tsaka wala kayong sakit ng ulo. Eh kayo gumagawa kasi ng sakit ng ulo nyo. Diba? Napakadali hong magpautang sa totoo lang. Pinakamaganda hong negosyo yan eh. Totoo ho yan. Tapos ginaganyan nyo. Katagal ko na ho sa industriya to. Ilang taon na ho? 26 years na. Kaya lahat ho halos ng pasikot-sikot, no? Sa paniningil, sa pagpapautang, kahit papaano, naiintindihan po natin. Di po ba? Hindi ko maintindihan dito sa mga bugok na to kung anong klase, no? Yung kanilang natutunan o kung sino nagturo sa kanila ng ganyang klase ng pagpapautang. Doon sa nagpadala ng katanungan yan, wala akong kwenta yan. Huwag niyong paniwalaan yan. Pananakot lamang po yan. Mas bigyan niyo po ng focus or atensyon is yung pag-ipon niyo po nang mabayaran niyo po yan. No, kasi hindi yung mabubura yung utang niyo na yan. Kailangan ho yan, bayaran ninyo para ho yan mabura. Ganun lamang po yan. Ngayon, pag nabayaran nyo na, huwag nyo na ho silang tangkiligin. At saka po dun sa mga nanonood po sa akin na baguhan, huwag ho nyo isipin man lang yan na makapanghiram dyan sa mga bugok na yan. Kung ayaw nyo sumakit ang ulo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.